umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Ang mas sponsor po sa umagang ito ay ang Bagong Barangay, Bagong Kaagapay. Panawagan para sa ikakasal. Si Kevin Lester Escota na nakatira sa Binondo, Manila, anak nila Alfredo Escota at Rosario Cantalejo, ay ikakasal kay Gisha Elise M. Padilla na nakatira sa Tondo, Manila, anak nila Nestor Padilla at Jennifer Macam. Si John Elmer Luis Santos na nakatira sa San Nicolas, Manila, anak nila Elmer Santos at Telma Santos, ay ikakasal kay Angelica M. Liu na nakatira sa Santa Cruz, Manila, anak nila Manuel Liu at Aurora Liu. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad o tumawag sa opisina ng parokya, contact number 0915-458-5880. Sa ating ebanghelyo, naghandog ng isang masaganang piging ang hari para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Inaanyayahan niya ang lahat na dumalo sa piging na ito. Subalit sa dinami-rami ng kanyang mga inanyayahan, kakaunti lamang ang tumugon. May iba namang dumalo, ngunit hindi nakadamit pangkasalan. Bilang mga Kristiyano, inaanyayahan tayo muli ng Diyos na dumalo sa kanyang piging. Sa pagdiriwang ng Eucharistia, inaasahan tayo muli na maging handa at maging bukas sa pakikiisa ng kanyang piging. Hindi man tayo karapat-dapat, kung tayo'y magiging handa, mapapabilang tayo sa kanyang hinirang. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating kura paroko, Reverend Father Douglas Badong. Tumayo po ang lahat. Tinawag tayo ng dakilang Diyos, tinangin ang pag-ibig niyang lubos, palatandaan ang pag-ibig niya, tanglaw sa lahat ng bansa. Sa tahanan ng Lord, maging tayo, sa pangako ng Lord, manalig tayo. Ang wagas, ang lahat maliligtas. Sa tahanan ng Diyos, mag-iwan tayo. Tinawag tayo ng dakilang Diyos, tinangin ang pag-ibig niyang lubos, palatandaan ang pag-ibig niya, tanglaw sa lahat ng bansa.
magdiriwang tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at pinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon, aming Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, tugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nagulugtong sa ngalan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyon nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Inilalarawan ni Isaías ang piging ng tagapagligtas.
kung saan tutugunan ng Diyos ang pananabik ng puso ng tao at papawiin ang lahat ng kalungkutan at kamatayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin sa aklat, siya ang ating Diyos na ating pinagkakatiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ko sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ko yung bagong kalakasan. Sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang.
harapan ng lingkod mo. Ikaw ay may handang dulang, ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong Nagpapasalamat si San Pablo sa mga Kristiyano sa Filipos dahil sa kagandahang loob nila sa kanya. Bagamat magagawang harapin ni San Pablo ang mga pagsubok, nagpasalamat siya sa kanilang pagtulong, kaakibat ang dalangin ng biyaya para sa kanilang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan. Ang mabusog o magutom. Ang kasaganahan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Umayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti. Ano pat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsihupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, tayo po ay pinaalalahanan ng ating Panginoong Hesus tungkol sa paghahari ng Diyos. At nais ko lang po ulit ipaalala na ang kanyang mga kausap ay ang mga punong saserdote, mga matatanda ng bayan o tinatawag din mga leader ng lipunan. Ngayon, nakapiling natin, mga nagsisimba ngayon, ang mga aspirant na maboto muli o maboto sa unang pagkakataon ang mga nagnanais maglingkod sa ating barangay, barangay chairman, chairwoman, SK at mga kagawad. Pwede po ba tumayo yung mga tatakbo sa darating na eleksyon? Hindi pa naman to kampanya, kaya huwag kayo matakot. No? Pag natatakot kayo. No? Sige po. Salamat po sa pagdalo sa misang ito bago magsimula yung pinaka-kampanya. Tama ba yung kampanya? No? Sisimulan nito kailan? Sa 19. No? Sa 19 at isang linggo lamang po ang binigay sa kanila para ipakilala ang kanilang mga sarili
at kumbinsihin ang mga nasasakupan, mga kabarangay, kung sila ba ay nararapat bigyan ng pagkakataon o ibigay muli ang pagkakataong makapaglingkod sa atin pong barangay. Okay. Pero nawa, sa mga nagnanais maging lingkod, tandaan niyo po na kayo ay mayroong pananagutan hindi lang sa mga kabarangay, kundi lalo tigit, kayo ay may pananagutan sa Diyos. Ano man ang gawin ninyo, paano nyo man isagawa o isabuhay ang pagtitiwala na ibibigay sa inyo ng Diyos, kayo din po ang mananagot sa Diyos. Yung pang pagsusulit. No? Kaya nga, nung nakalipas na linggo, tungkol po doon sa may-ari ng ubasan at ang ubasan ay ipinagkatiwala sa kanyang mga kasamahan. At nung panahon na ng pitasan, nung humihingi na siya ng parte, ayaw magbigay. Kaya yung mga inutusan para paalalahanan sila ay binastos, pinatay, binato. No, yun ang kanilang naging pag-uugali. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, huwag makapal ang mukha. Kayo po ay, tayong lahat, no, kung tutusin, ay binibigyan ng tiwala, ipinagkakatiwala sa atin. No? May mahalagang ipinagkakatiwala, lalo tigit sa mga nagnanais na maging lingkod ng barangay. Ang tungkuling ito ay hindi nyo deserve kung tutuusin. Hindi nyo deserve. Kung titingnan natin ang qualifications na kailangan, baka wala kayo sa kalingkingan. Pero dahil sa pagtitiwala ng Diyos, kaya kayo naririyan o kaya kayo iluluklok dyan. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Kahit ako na bilang pare, no, hindi ko to deserve. Ito ay dahil sa awa at grasya ng Diyos na nagtiwala sa akin. At pagsumikapan natin, no, na maging mabuting katiwala para dito sa simbahan at para sa barangay. At nawa, sa pagtutulungan ng mga punong saserdote o pagtutulungan ng mga leader ng matatanda ng bayan, pare-pareho tayong makarating sa langit. Na siyang pinapaalala sa atin ngayong araw na ito. Ipinaliwanag ni Jesus ang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos at ito'y gumamit ng karanasan ng mga tao, ang kasalan. Naghahanda ang Diyos o yung hari para sa kasal ng kanyang anak. Espesyal ito para sa kanya. Kaya gusto niya maraming tao. So, ang pagpunta sa langit na kung saan ginagamit ang kasalan. So, ibig sabihin, ano bang mayroon sa kasalan? Maraming pagkain. Ano bang mayroon sa kasalan? May party, masaya. Bawal ang lungkot, bawal ang mag-emote. Kung mag-i-emote ka rin lang sa kasalan, huwag ka nang umaten, panira ka. Diba may mga ganun, no? Party, tapos ikaw nakamuk mo. Party, tapos ikaw wala kang natupag, kundi mag-gadget ng mag-gadget. Hindi ka nagbibigay ng full attention. Ganun, di ba? Kasi makipagsaya ka. Makipag-party ka. Kasi yun na yung, di ba, pagkakataon na mararanasan mo yung kasaganaan, mararanasan mo yung katahimikan, mararanasan mo yung kaligayahan na kapag nakikita mo yung dalawa, o yung ikinasal, ay talagang mararamdaman mo din na talagang mayroong forever, ang sarap-sarap namang mabuhay. Ganun yung feeling. Yung gustong pumunta ng langit, pumalakpak. Parang iba nagdadalawang isip, no? Parang mas masaya daw sa impyerno. Okay, good luck po, no?
Pero sa paliwanag ni Jesus, isa sa mga matututunan natin, kahit gustuhin mong pumunta ng langit, kapag hindi ka inimbitahan, hindi ka po pwedeng pumunta. Ha? Kahit gusto natin. Kaya nga, nagsisimula ang pagpunta ng langit sa pamamagitan ng imbitasyon. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, iniimbitahan ka ng Diyos. Anong sagot ninyo? Iniimbitahan pala tayo ng Diyos. Pumalakpak naman kayo, gusto nyong pumunta ng langit. Para kayong adik. Di ko kayo pinapalakpak, no? May sinabi ba ako pumalakpak kayo? Diba? By invitation. So, ibig sabihin, kung iniimbitahan ka, isang karangalan yon para sa iniimbitahan. Kasi kung pumunta ka at hindi ka inimbitahan, medyo may kakapalan yan. Diba? Out of place ka eh. Hindi ka karapat-dapat. Yung pagpunta to ng langit, kasi ngayon talagang pag iniimbitahan sa kasal, marami ayaw pumunta talaga eh. No? Pero ito, yung sa konteksto natin, may kasalan. Ito yung pinapaliwanag na Jesus. Ganito ang parabang pinipicture natin. Doon sa langit may kasalan. Maraming pagkain. Sabi nga, no, pinatay na yung baka, nakahanda na. Hindi lang lechon manok, hindi lang sisiw, lechon baka, pinatabang guya. Ready na lahat ng pagkain, masasarap na pagkain. Hinihintay na lang yung mga inimbitahan. Pero tinanggihan sila nung pinakaunang inimbitahan. Kaya sabi, lumabas kayo no, sa mga lansangan, sa pangunahing lansangan, inutusan yung mga alipin, o nakarating dito sa Divisoria, nakarating dito sa Kamba, o ngayon ang imbitasyon, naririnig natin, iniimbitahan tayo ng Diyos pumunta ng langit. Mamaya, kukunin ka na. Ayaw, di ba? So malinaw. Malinaw. Marami sa atin, ayaw pa. Busy pa. Mangangampanya pa eh. Wag muna. Mangangampanya pa. Na okay, take your time. Pero mayroon tong limit. Hindi naman magdamag 24 hours, 1 week, 1 month yung celebration ng kasal. Meron na ba kayo nakitang kinasal? Yung salmista natin, ikakasal, no? Malapit na. Ilang araw ba celebration, Brad? Wala naman. Di ba? Kaya kung nasa sa iyo, kung tutugon ka o hindi, pero kailan? Baka ano yung mga dahilan? Sabi kasi dito, yung ibang inanyayahan, ay busy sa business, may aasikasuhin, may kanya-kanyang lakad, mayroon sa bukid, mayroon dito sa atin, titinda pa, titinda ng gulay, magpapasan pa ng mga kargador, magta-tracking pa, o ano pang mga dahilan. Kasi ang dami nating tao dito sa distrito natin, San Nicolas, pero mangilan-ngilan lang tayo laging nagsisimba. Ganun din, imbitasyon eh. Kasi mahirap po na pagtapos na ang pagdiriwang, tapos na ang selebrasyon, saka ka papasok. Sarado na. Nailigpit na. Naisyaron na yung mga natirang wala nang kakainin. Kasi di ba po sabi, mayroong pumasok, di ba? Para bang inopen na sa lahat eh. Masama't mabuti, pinapasok na eh. Kasi yung priority inimbitahan, ayaw. Sayang naman yung kasalan. O kaya, sige, kahit sino. Basta willing, gustong makisalo, sige, pasok. Kaya lang, sabi dito, merong isa pumasok nga. Ando na yung pagkakataon eh, di ba? Makakakain ka na masarap, pero hindi naman naghanda.
hindi proper yung kasuotan, hindi nakadamit pangkasalan. Ano ba usual na damit pangkasalan? Puti. Puti, simbolo ng kalinisan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maligo ka naman. Dinadaan mo sa pabangoy, dinadaan mo sa make-up. Tapal tayo ng tapal. Kaya hindi rin tayo nagiging malinis sa kalooban. Kasi yun yung tinitingnan. Yun yung damit. No? Kaya nga 'di ba pag binibinyagan tayo, yung simbolo ng pagdadamit ng puti, tanda ng kalinisan na dapat mula binyag, ito rin ang susuotin natin kapag tayo nakarating ng langit. O sana makarating ng langit. So by invitation. So kung narinig mo na ito, paghandaan mo naman. Paghandaan, hindi pwedeng meron naman sigurong next week o next month. Yung iba nga, next year ha, ikakasal na ako next year ha. I-reserve mo na. Kasi special ito eh. Kung tinitingnan mo bilang special. Pero kung wala lang, hindi mahalaga sa'yo, okay lang. Bahala sila yan. Saka na yan. Kasi ngayon, nagsisimula ang paghahanda. Mahirap po yung itataboy tayo. Yung pagdating pa lang sa gate, di ba, minsan, mayroong mga nagche-check. Ano pong pangalan nyo? Wala ka sa guest. Kanino po kayong guest? Doon sa bride o sa groom? Doon po sa best friend. Di ba? Doon po sa best friend. Tandaan niyo po ulit ha, ang langit by invitation yan. Sa impyerno, no need for invitation yan. Hindi ka iimbitahan ng demonyo, punta ka dito. Kasi automatic, kapag hindi mo tinanggap ang imbitasyon ng Diyos doon sa kasalan, doon sa langit, sa impyerno, ang punta mo. Hindi ko alam kung makakapag-celebrate doon sa impyerno, puro apoy, puro paghihirap, walang hanggang paghihirap na hindi rin namamatay na apoy na papaso sa atin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, humanda ka sa impyerno. Pero may panahon pa po, no? Kaya nga, imbitasyon ito, ha? Pinaghahanda tayo para sa araw ng kasal, maging talagang kabilang tayo sa karapat-dapat na naroroon. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na maging karapat-dapat tayong dumalo sa pagdiriwang ng kanyang piging. Bilang kanyang mga anak, maging tagapag-anyaya rin nawa tayo sa lahat ng antas at uri ng tao. Buong pagtitiwala nating sabihin, O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian at mga diakono, maging tagapaghatid nawa sila ng mabuting balita sa lahat ng panahon at uri ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon.
O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, panigan nawa nila ang mga dukha, may sakit, nangagugutom at mga inaalipusta sa lipunan upang maramdaman ng mga ito ang piging na inihain ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga biktima ng karahasan, sakuna at terorismo, biyayaan mo nawa sila ng pag-asang makabangon muli sa tulong at malasakit ng may magagandang kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga nangangalaga sa kalikasan, tulungan mo silang panatilihin, gamitin ng angkop at alagaan ang inang kalikasan para sa kapakinabangan ng lahat ng tao. Manalangin tayo. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa aming lahat, matugunan nawa namin ang inyong paanyayang makisalo sa piging ng iyong anak sa pamamagitan ng makabuluhang pagdiriwang ng banal na misa at pakikiisa sa mga gawain ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, biyayaan mo ang inyong sambayanan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, ganun din ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan, agarang paggaling ng mga may sakit, ang mga kaluluwa, at ang kapayapaan at kaligtasan sa bansang Israel. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahando sa iyo. Buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon ang Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo sina Dennis at Dante na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at tunay ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen. Not to sight or taste or touch,
be credit, hearing only do we trust secure. I believe, for God the Son has said it, word of God forever shall endure. On the cross was veiled your Godhead splendor. Here your manhood lies hidden too. Unto both alike my fate I render, and as to the contrite thief I sue. Savior, dying, living bread that gives life to man. Make my soul its life from you supplying. Taste your sweetness as on earth it can. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, inilulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong gaganapin ngayon ang pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Magsiupo po ang lahat.
ibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay narito sa banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunurin, matulungin at mapagpakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Barhenang Soledad, mahal kita. Amen. Simbahan, maraming kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong po ninyong siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Ang ganti po nito, biyayang kulay penang solidad, siyang magbibigay. Sa ating simbahan, marami kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong po ninyong siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Ang ganti po nito, biyayang tunay penang soledad, siyang magbibigay. Pagtaguyod ng ating simbahan. Ang ganti po nito, biyayang tunay penang soledad, siyang suportahan, magdamayan, magtulungan. Viva! 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 Salamat po. At paalala ko lang po yung ating sambayanihan, itong mga batang ito, ang kanila pong pag-indak dyan sa harapan ninyo. Yan po, kapag wala pong second collection na tinatawag ang Archdiocese of Manila, halimbawa mga tulong para sa mga nasalanta, ang second collection po ay iniipon natin para sa binabalak natin na second floor dito po sa gilid na ito ng simbahan, para meron tayong at least maliit na conference hall, no, o second floor, depende po, no. So hindi ko alam kung bago mag-asawa yung mga batang ito magawa na, no, pero hangga't hindi sila titigil. Pero sana po, no, sa panahon ng aking pamamalagi dito ay may sakatuparan natin yung plano na magkaroon ng extra room, no, dito po sa simbahan, dahil wala nang space talaga. Wala nang room para mag-expand, kundi tumaas lang. So, yun po yung ating sitwasyon. Kaya salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta. At sa puntong ito, ay ipapasa na po ang imahin ni San Nicolas de Tolentino mula po sa Barangay 283 sa pamumuno ni Chairman Nino Magno at ang kanyang kagawad. Ito po ay ipapasa at mamamalagi sa Barangay 270 sa pamumuno naman ni Chairwoman Adora Yosero. Yan po yung ating image.
Dahil tayo po ay distrito ng San Nicolas, kaya po nais natin na sa tulong at gabay ni San Nicolas ay magabayan din po tayo. So, yan po ay mamamalagi sa Barangay 270 ng Isambuan at sa susunod po ay ipapasa naman ito sa susunod na barangay hanggang makumpleto natin yung 13 bago po muli magfiesta ni San Nicolas sa September 10. Salamat po sa Barangay 270. Salamat po. At mga schedule po natin, October 27, 26, 27, 28, yan po ay Triduum Mass. So meron po tayong misa sa gabi, no, weekdays. Wala munang misa sa BEC, dito po muna tayo para sa Triduum ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Sa 29, Sunday po yan, sa huling misa ng 6 p.m. ay magkakaroon po ng prosesyon. Tama no? Mag-prosesyon po. So, inaanyayahan po kayo na dumalo at makiisa. At sa darating naman po na November 1, no, ay igugunitain natin ang pagdiriwang ng Araw ng Mga Banal at ang November 2 ay Araw ng Mga Kaluluwa. November 1, Araw ng Mga Santo. November 2 ay Araw ng Mga Kaluluwa. Kaya po may didistribute ng mga souls envelope, no, yung ating mga sakristan. Diyan po ay sinusulat, sige na. Diyan po sinusulat yung mga kaluluwa ng mga namatay natin, no. Pwede po kayong kumuha ng higit sa isa para maipamigay niyo po, pwede sa kapitbahay o kaya sa trabaho para mapaalalahanan sila ng atin pong responsibilidad na ipagdasal ang mga kaluluwa. No? Lalo tigit yung mga kaluluwa sa purgatorio, mga kaluluwa na wala nang nakaalala. Kasi tayo po, no, hindi ko alam kung marami ba dito ang araw-araw inaalala yung namatay. Kadalasan, November 1 lang naaalala yung mga namatay. Dapat araw-araw pinagdarasal sila. So yun po. Kaya yan po ay dadasalan natin sa loob ng isang buwan. No, dito po sa bawat misa natin, aalayan sila ng pagbabasbas at panalangin. So pakikalat nyo lang po. No? And then pakidala nyo na lang po pwedeng sa susunod na linggo o dalhin nyo po sa opisina ng simbahan. Yung minsan po, naipost ko na po yan kasi sa Facebook. No? Kung gusto nyo mag-donate, pwede naman po yan. No? Minsan nagtatanong pa kayo, magkano po ang donation? Pag yan nilagyan ko ng 1 million donation, magulat kayo. No? Donation nga po, ha? Donation. So, in any amount yan. No? Kung piso para sa kaluluwa ng tatay mo, di okay. Di piso. So, medyo matatagalan niyang bumiyahe. No? Siyempre, mas malaki, mas mabilis ang biyahe. Yan. So, baka eroplano. Yung pang-eroplanong biyahe siguro. No? Pero kung pang tricycle, medyo mabagal yung usad niyan. Lalo na pag dito yan sa Divisoria, mata-traffic. Okay. And then, paalala po ulit, November 1 ay, anong November 1? All Saints Day. Araw ng mga banal. Araw ng kabanalan. Kaya dinidiscourage ko po kayo na magkaroon ng mga trick or treat, no? Na makikiuso tayo sa mga establishment o sa mga commercials na mas masaya kapag demonyo ang mga bata. Di ba, no? Kasi kokostyuman nyo ulit, no, ng mga manananggal, ng mga horror character. November 1, All Saints Day. Bakit ang pinagdiriwang ay yung mga demonyo? Masyado ng maraming demonyo sa paligid natin. Tingnan nyo yung katabi ninyo. Baka lang, no? Baka lang. Pero pag-aralan nyo po, no? Kung masaya ba talaga na maging demonyo ang mga bata? O baka mas masaya kapag mga anghel, mga santo ang kanila pong
idadamit. So pwede po kami maglibot, no? Ipasyal yung mga bata, manghingi ng candies, no? Pwede niyong i-organize, lalo na sa mga barangay, no? I-organize ninyo ng ganun, no? Pwede naman, no? Last year, first time ko po dito, habang nagmimisa, dumadaan yung mga manananggal sa paligid, no? Pag dumaan dito yan, bubugbugin ko yan, no? So, wag naman po sana, ha? Pero siyempre, asa sa inyo yan, desisyon nyo yan, pero huwag kayong magtataka kapag yung mga bata nagmumurahan na. Pag yung mga bata nagrarayot na. Kasi yun yung karakter na itinuro ninyo eh. Diba? Yun yung minotivate nyo sila na, sige, okay yung may sungay, okay yung ganito. Pero dito po simbahan ay may mga, yan, yung mga sambayanihan natin, lilibot po yan, no? May treat and treat po sila o trick or treat kung gusto nyo tawagin. Pero nakakostume po yan ng mga banal o mga angels, no? Pag hindi kayo nagbigay ng candy dyan, humanda din kayo, no? Diba? Ina-organize po natin para mas maging meaningful din, no, sa mga bata yung ganito. Papalitan natin unti-unti, ha? Yung mentality na sa araw-araw na puro kademonyohan tayo dito. So, pairalin natin yung kabanalan. Okay? So, yun po. November 4 to 7, dadalaw po dito ang Birhen ng Loreto. Yun dun sa Sampaloc. No, yung mahal na Birhen ng Loreto. November 5 to 8, okay? November 5 to 8, Sunday po yan, hanggang Wednesday, dadalaw po ang imahe ng Poong Nazareno ng Quiapo dito sa parokya natin, ha? So, paghahandaan po natin ang kanilang pagdating. Kaya kung sino man po ang gusto mag-sponsor, mag-donate na pagkain, bulaklak, ay coordinate nyo lang po sa opisina ng ating parokya. Yung gustong magpakaridad, no? At meron po tayong i-identify na 2 lugar dito po sa areang ito at dito sa kabila para magmisa po tayo ng street mass kasama po ang Poong Nazareno. And then may procession po tayo. So standby na lang po sa susunod na linggo yung pinaka-schedule o kaya sa Facebook page natin para sa pangkahalatang schedule. So, yung mga gusto mag-donate po ng tubig, seso, pagkain, lechon baka, lechon manok. So, sabihin nyo lang po sa opisina para mas maging maayos po ang ating coordination. So, sa mga barangay po, sana tulungan nyo po kami sa pagsasaayos, no, ng mga prosesyon at pasanan na gagawin sa pagbabalik po ng Nazareno kada tapos ng misa. Okay. Na pa? Sige po. So yun po muna, and then ang pagdalaw po ng Nazareno dito ay bilang paghahanda natin sa kapistahan ng Birhen ng Soledad sa January 1. So ina-anticipate na natin yun dahil siyempre simbang gabi, December, so ano na tayo dyan para at least ahead tayo na mag-prepare para sa mga kakailanganin sa kapistahan ng Birhen ng Soledad. Sige po. Salamat po muli sa inyong pagdalo at sa inyong mga tulong at suporta sa parokya ng Birhen ng Soledad. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Oh, mamayen ang parema, sinapeyo ang pareya. Mureta sibe ang parema, mamayen ang parema, sinapeyo ang pareya. Lelepat pa ng mga lumambara.
Parema